Okay, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan, lahat pong mga magkinig po sa programa ni Dr. Im o Dr. Marlon. Na ang programang ito po ay magbibigay po sa bawat isang anak ng Diyos ng inspirasyon. Magbibigay po sa inyo ng edukasyon, lakas sa ating panampalataya kay Kristo. Kabayan at mga kapatid, na-bless po tayo ni Lord sa araw nito. Siya hanggang ngayon tayo po ay buhay pa. Kung wala po ang Diyos, mga kabayan, kaibigan, saan kaya tayo? Ang magandang balita sa araw na ito po, na ating makikita o ating mabasa po, nasa banal na kasulatan. Ano pa yung Dr. Marlene, ang magandang balita? Ang magandang balita, mga kabayan at kapatid, isang pabalita na mula sa Biblia. Ano sinabi po ng Biblia? Sapong ito po, ang sinabi po ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tunay ang kanyang anak na ibigay, si Kristo, na ang lahat na tumatanggap at sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, igsoon, na saan ka man sa lugar na yun, saan ka man dito, sa lupang ito, nawa po ang Diyos ay pagpalain po kayo. At tayo po, bago po tayo magpatuloy sa ating mga pag-aaral tungkol sa problemang physical, problemang pinansyal, problemang sosyal, problemang spiritual, tayo po ay manalangin. Amang banal na sakarian ng langit, maraming salamat, Panginoon, na iyo tinugon ang aming mga panalangin. Sa araw na ito, Diyos, kami iyo binantayan. Iligtas mo po kami sa mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay. Biglang kamatayan, disgrasya, at iba pa. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, mga kabayan at mga kapatid, kayo pong nagkinig kay Dr. Marlene, no? Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners. Nawa po ang Diyos sa mga oras na ito po ay kasama nyo at kasama ko rin, mga kabayan at kapatid. Ito po yung ating mga kaibigan po na tunay, sila po ay nag-subscribe na o nanonood na po sa ating programa sa matagal na panahon. Una po, Mr. Hiri Corapaw. May hapon sa imo diadong. Nani sa nasa Mayuban, Quezon Province. Kay Lucy Mendoza, kala Domingo Montiveros, kala Jelen Canuto, kala In Monida, Marilo Katabihan from Tacorong City. Good afternoon, Madam, sa inyo. Marilo Katabihan Antonio. Kanila ni Jelo, kaibigan po natin Bueno, na ito po ay palagi pong nakinig sa programa. Jelo, nawa ang Panginoon ay kayo po ay bantayan palagi. Risa Ranillo from Canada. Ato po ay nanonood ito palagi at nag-subscribe na rin sa ating YouTube channel na Christianity Healing Ministry of Pamilya at Kalusugan. Yan, mga kabayan at mga kapatid, inyo pong subaybayan po lahat po na aking mga program na ito po ay para sa lahat
ng mga anak ng Diyos. Saan man kayo sa lupalok ng mundo po. Lahat po ng ating mga Bicolano, makapanood din kasi naka-home base po tayo dito sa Albay. Maray na hapon po sa inyo. At sa ating mga nakikinig palagi din sa ating programa po, diyan sa Masbate City. Nawa pa ating mga kaibigang Masbatin nyo, mga manghud, ada ka mo. At ang Diyos ay magbantay po sa inyo at pagpalain po kayo sa iba't iba nyo mga gawain. Ating mga kaibigan from Mindanao, marami pong nakinig sa atin sa Mindanao. Kanila po ni Pastor Ramlan Ramuso. Pastor, may hapon sa inyo diha. Kaya ni Pastor Ranis, ito po ay ninood sa programa namin from Bayugan City. Gandang hapon po sa iyo dyan, Pastor. Mga iba pa nating mga kaibigan diyan po sa Mindanao. Lalo na po diyan sa lugar po ng Davao City. Andiyan po ang ating partner, si Jimmy Sabandal, Pastor. At kala Sir Kenneth Villanueva, doon po sa Southern Mindanao Mission. Diyan din sa Inatuan, Surigao del Sur, sa Barangay Aquino kay Mumi Asilo. May hapon sa inyo diha, sir. Ang Ginoo sa kanunay, mag-auban ka ninyo, ug dilim pasagdan sa Dios, nga diyan ang inyong buluhaton araw-araw, ay palagi po kayo bantayan. Kaibigan, ito po ang ating mga problema sa ating kalusugan. Na minsan po may nagtatanong. Sabi ng isa, Sir, ano ba talaga ang kalusugan? Itong sakit, saan po ito galing? No? Actually po, maganda po yung definition din ng World Health Organization. Sabi po, the health is a total development of physical, mental, social, and spiritual. In other words, apat po yung dapat natin ayusin. Una po yung ating physical, kasi po pag ang physical may problema, susunod na po na ang pera magka-problema, susunod po magka-problema din tayo sa ating socialization, at higit sa lahat po magka-problema tayo sa ating spiritual, hindi na po tayo makapagsamba. Pero dito po sa programa ng Dr. Marlin po, ay bibigyan ko po kayo ng araw-araw po na ating magandang pabalita. May isang tanong kung saan galing po ang sakit. Sabi po ng isa, inheritance. Mare din sa inheritance. Pero imposible din na ang inheritance, kung mayroon diabetes ang ama, iwanan ng anak. Iwanan kita anak ng cancer. Iwanan kita anak ng ganitong problema. So, there is an argumentation about inheritance. Kasi, imposible man yon. Kung aswang ang tatay mo at nanay mo naman, maging aswang ka pa rin, huwag ka nang kumain, di ba? Pero, may part. Pangalawa po, sinabi nila din na etong tinawag po na pagkain. What you eat is what you are. Kung sa nutrition. At sinabi din ng isang tagapagsulat po na let your food be your medicine. Gawin po natin gamot ang ating pagkain. Kaya, mga kaibigan at kapatid, mari din dyan sa pagkain. But the Bible is telling us, tingnan natin nga. Ang Bible clear naman po din na sinabi po ng Biblia na dapat kakainin mo at kakainin ko. Ito po ang isang sa Bible. Sabi po ng Genesis 1:29 na sinabi po dito, sinabi ng Diyos, tingnan nyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na kakabinhi nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain nyo. In other words, pagkain, biblically, nutrition, nandiyan po tayo. Ang mabigat ngayon, ito po, yung sinabi nila na the number 1 vitamins. Ano po daw number 1 vitamins po? The number 1 vitamins po ng tao, yung tinawag po na pera. Pero pag wala kang pera, ano po? Nai-stress ka. Yung stress, mga kabayan at mga kapatid, kayo pong nagkinig at manonood po sa programa ni Dr. M, wala pong gamot yon. Walang herbal po doon. Nasa iyo lang po ang gamot niyan. Relax, take it easy. Kung may mga halaman po, no? Kaya sa likod natin, nakita nyo, may mga bulaklak po yan, no?
Yan. Ito po ay isang ano po, no? Ito ay isang bulaklak po, napakaganda nito, orchids, kung mayroon po kayo. Lagay po sa kwarto nyo. At para po kayo makarelax, no? At yan po, stress. So, ang tatlo na yan po, consideration po, na sa tatlo na yan, maring magkasakit ka na. Pero ang panahon ngayon, mga kabayan at kapatid, kung tingnan natin po, anong mabigat? Wala naman tayong pagkain ng mga masarap, di ba? Sabihin natin, nag-lockdown nga. Ito pong stress talaga. Kasi once ma-stress ang tao, kaibigan, wala na pa tayong magawa. Bakit? Eh, nag-iisip ka, di ka makatulog. Eh, pag ang tao hindi makatulog, sigurado po yun, magkaroon ka ng problema sa atay. Magkaroon ka ng problema sa iyong ulo. Maaaring masakit ang kabila sa ulo. Maaaring din sa kabila. At pag kulang po tayo ng tulog, automatic po yung tubig na babawasan. Ako po ang aking iniinom araw-araw nito po, nasa 3 to 4 liters of water. Ano, doktor, kahalaga ang tubig? Sabi nga nila, water is life. Ibig sabihin, buhay po ang tubig. Itong tubig po, itong nagpatakbo ng ating dugo sa ating katawan. Kaya kung ma-short po kayo ng tubig, ma-short din ako ng tubig, automatic magka-problema ka po. Hypertension, problema ka sa kidney, karoon ka ng bato. Problema ka po sa puso, karoon ka ng problema sa puso. At yan, mga kaibigan at kapatid, pag dumating na po sa inyo, at dumating na po sa akin yan, ano, doktor, ang gamot? Ito ba, sasabihin ko na po sa inyo. Ano man po yung ating maisabi po, may promote ng mga herbal, at inyo pong may advice ko na yan na gagawin po nyo, pero may tatlo po na kailangan talaga po. Ano yung tatlo? Ikaw ba ngayon ay nakahalunok pa ng tubig? Kaya pa bang lunukin ito? Kung kaya mo ito, mga kapatid, kahit anong sakit mo, pwede mo ring, po, bakit? Kaya mo pang tubig eh. Pero ito kailangan mo. Pangalawa po yung what you eat is what pagkain mo araw-araw. Ipangatlo po yung tulog. Pag kulang ka ng tulog ngayon, sigurado po, magkasakit ka rin. Kaya ang tatlo po na kailangan mo, 7 to 8 hours ang tulog. At kailangan ka makatulog ng ganong oras. Pag kulang po, magkasakit ka. Kailangan ka ng tubig, 8 to 12 glasses of water. Kailangan ka po araw-araw may prutas. Kailangan ka may gulay. Ngayon, magawa tayo ng menu. Halimbawa, anong menu, Dok? Okay. Ito po, pwedeng mag-menu po tayo sa umaga. Prutas ang ulam. Parang hindi na po tayo mahirapan po na pagluto. Ano pa? Mag-menu din tayo pagkatanghali, mga salad. Ano pa po? Salad po tayo ng mga kamatis, pwede ang pepino, pwede ang carrots, pwede ang lettuce. Lahat po ng pwedeng maisalad. Ibig sabihin, sa umaga, raw foods. Pagkatanghali, raw foods. Pagka gabi, pwede man po tayo magbulang lang. Ano pa yung bulang lang, Dok? Sinabaw na po yon. Pwedeng malunggay, carrots, malunggay, okra, talong, sitaw, lahat po ng green leafy vegetable na pwede po. Yan. Good afternoon. Dito, you are watching my program kay Brother Mar Lumundok. Ito po ay taga-Mate. Nakalive po tayo ngayon sa ating FB. Mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo na inyo pong i-subscribe ang channel ni Dr. Pamilya at Kalusugan, or ang channel ko po ay Christianity Healing Ministry, na dito po bibigay ko sa lahat ng mga tao yung prevention sa ating physical, sa ating financial, sa ating social at spiritual. Dito, mga kabayan, natin pag-usapan ngayon yung tungkol po sa 8 doktor. The 8 secret of health. Ano ba yung 8 sikreto? Number 1 po is nutrition. So, yung nutrition, mga kabayan at mga kapatid, doon, kung taga-asa man ka, nga lugar, sa Bisaya ka ba o sa Mindanao, basta makamuo ka mo Bisaya, may yung hapon usab sa imo diha. Lalo ng ating mga kaibigan na nasa ibang bansa, ating mga
OFW. Ang kapatid ko po, nasa Taiwan. May hapon si mo diha, day. Mga kaubang pa nato, ng mga higala. Kanila ni Jilen sa Taiwan po ni, no? At yung iba pa natin mga friends na sa Taiwan. Ang nutrition po mahalaga. Bakit mga kapatid? Ito nga sinabi sa Bible ng Genesis 1:29 na ito po sana yung pagkain na inibigay ng Diyos. Pero lo and behold, nagkaroon tayo ng problema ng flood na yan, 40 days and 40 nights po, walang nabuhay na tanim, kaya pinahintulutan ang anak ng Diyos, ikaw yung kapatid, na kumain po tayo ng isda o karne, pero hindi lahat. Mayroon po tinawag na ito ang pwede, ito naman ang hindi. In other words, may identification. Pero mga kabayan, dumating sa tao na kumakain na lang po siya kahit ano basta pumasok sa bunganga. O, di ba? Minsan nga, naging debatable yan eh. Bakit? Pumasok ang ipis, kainin mo, bulldozer. Pero mga kabayan at mga kapatid, ang totoo na ang iyong ipin, tingnan natin ha, at akin, ay ipin po ito ng kalabaw, baka. Why? Because our pattern in our body is herbivorous. We are not carnivorous. Ang mga carnivorous po, kagaya po ng pusa, matulis ang ipin, aso, matulis ang ipin niyan, yung mga leon o lion, mga matulis po. Pero ito na, dito na po tayo sa sitwasyon. Yung nutrition po ang malaga. Ipangalawa po yung tinawag exercise, mga kabayan. Kapatid at kaibigan, ang inyong lingkod si Dr. Marlen, pag hindi po ako makatakbo, kasi ang aking exercise ay running o jogging. Depende po, no? Kung hindi po nyo kaya yung aking ginagawa, gagawa po tayo ng beast exercise, walking. No? Kahapon po, tumakbo po kami mga 10 kilometers. Speed work po yan, mabilis po talaga yan. Kinuha lang po namin ng 10 kilometers, kasama ko yung Jello, na almost mga 34, 38 minutes, no? Yan ay pang racing na po yon. Sa edad ko po na ganito, nasa 50 plus tayo, 58 po, talagang mabilis po yon. At kanina naman ang umaga din, tumakbo naman po kami mga around 17 to 18 kilometers, 1 hour may get. At papahinga tayo bukas, no? At sa Sunday naman po. Exercise po. Pag walang exercise ang tao po, una po dyan, yung ating buto liliit. Pag edad ng tao ng 40, pataas po, liliit po yung buto. Kaya kailangan po exercise. At kung wala kang exercise, maaaring hindi ka makainom ng tubig po. Na 8 to 12 glasses of water a day. Pero kung mayroon, kaya-kaya po, ipapawisan ka eh. No? Bakit yung exercise po kailangan mo? At kailangan ko. Kapatid at kabayan, kailangan mo exercise. Kailangan ko exercise, kapatid, para na kayo po ay tumibay ang buto at papawisan po tayo. Bakit? Kailangan po natin yan. Napapawisan po tayo. Kailangan po natin na tumibay ang buto. Ano ba yung standard, Dok? Ang standard po sana, in every day, magkaroon ka ng 1,500 steps. Equivalent to 5 kilometers. Yan po ang equivalent po. Kaya, dito mga kabayan at mga kapatid, hindi na natin nagagawa yan. May mga motor, may mga kotse, pero kung titingnan talaga natin yon, yan po ay ikaw lang po ang benefited po doon. Guys, sa akin, everyday 1 hour, tumatakbo, 10, 20, 15 kilometers. Binibigyan ko na po yun ng tinatawag po na scheduling for my own benefits, not for other benefits. So kapatid, ganito yan. No? Payo ni Dr. Marlen, hindi pa po kayo na-stroke ngayon. Huwag na po kayo mag-exercise kung stroke na. Huli na po yun. Gagawin na po natin. Mag-exercise na po tayo ngayon. Kaya dito, sa ating programa, sa Pamilya at Kalusugan po, more on counseling po tayo. No? Wala po tayong sabihin na hindi kayo payuhan. Through my experience din. Lahat sinasabi ko po sa inyo, yung ginagawa ko po. So tapos po tayo ng nutrition, tapos po tayo ng exercise, yung water. Diba? Kaya sinabi ko, na water is life. Buhay po ang tubig. Alam ba niyo mga kapatid, no? Sa inyong bahay, kung tubig ang mawala, sigurado po yun aamoy. Pero kung bigas ang mawala, may tubig, pwede pa tayo makasurvive, di ba? Kaya kailangan talaga ang tubig.
Kaya yung tubig niyan po, nagpapatakbo ng ating dugo. 70 to 80% sa ating brain is water in our body. So if you are lack of water, ang problem mo automatic yan po, magkaroon ka po ng dehydration. Masakit ang ulo, magkaroon ka ng migraine, magkaroon ka ng vertigo, at hindi lang po yun, magkaroon ka ng bato sa kidney at other problems. Why? Because you are lack of water. No? Next, diyan na po tayo, no? Nutrition, exercise, water. Ngayon, dito naman po tayo sa sunlight. Yung araw po yan, kailangan po natin, ano ng araw? No? Bakit, Dr. Marlen? Kung hindi ka maarawan, maputi ka kung tingnan, pero putla. Kaya nga diyan po sa Makati, tingnan mo po diyan, di ba, mga building, ang tataas po, no? Ang puputi po diyan ng mga worker, mga empleyado, pero putla. At yung sunlight kasi, kailangan po ito ng tao. Why? Because, andyan na po yung tinatawag vitamin D. Hindi madidevelop po yun pag hindi tayo maarawan. At may tinatawag po na ultraviolet rays. Alam ba yung ultraviolet rays? Yan lang po ang makapatay ng isang bakterya na hindi kaya patayin po ng mga sabon, alcohol na yan. Pero ang ultraviolet rays yan po na galing sa araw, yung umaga lang. No? Yung mga alas 5, alas 6, yung pag-ano talaga ng araw. So maganda po, walking-walking, tapos maarawan ka, at kumpleto po yung araw mo. No? At sunod po, yung tinatawag po yung hangin. Pollution. Na alam ba niyo yung mga kapatid, mas maganda po talaga ang nasa probinsya. Compare mo sa Manila. 20 years po ako sa Manila. Sa 20 years ko po doon, nakikita ko po takbuan, yung usok, lahat po yon, grabe talaga. Pero minsan, notice po tayo. Diyan po tayo sa lugar na bubuhay. Andiyan po tayo nakatira. Pero ngayon po, I prefer to stay in the province. No? Andito po tayo naka-home base po sa Albay, sa Bicol, Legazpi City. Kaya po, babagi ko sa inyong lahat. Kayong makapanood, mag-subscribe po kayo sa channel ni Doc Marlem Christianity Healing Ministry. For all Christians, na ang sabi po ng Biblia, tingnan po natin ang Bible, para naman po tayo po ay magkaroon po ng isang magandang pabalita. Kasi minsan po, yung tinawag na magandang balita, may nagtatanong, Dok, saan ba makita yung magandang balita? O saan ba natin matagpuan? Nasa Biblia po. 1:5:39. Ano sinabi po sa 5:39? Sinabi dito, sinaliksik nyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo sa mga iyon ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan at yun nagpatutuo tungkol sa akin. Kaibigan, Kristiyano, read your Bible and the Bible is our guide. Bakit inaaral natin? Bakit binabasa natin? Kasi buhay na walang hanggan. Ang gusto nyong maabot. Ang gusto kong maabot. Kaya dito po sa Biblia po, no? Ang sunod po yan, yung rest nga, no? Yung tamang tulog. 8 po ito eh. Nutrition, exercise, water, diyan na po tayo sa water, tapos sunshine, kailangan po natin yon. Ngayon sa tulog naman po tayo. Bakit yan mga kapatid? Alam ba nyo, napapansin ko, yung aking tatay po ay 78 years old. Kanya mga kapatid ay patay na. Sabi ko, mga classmates niya, patay na. Pero yung tatay ko po, alas 7 o 8 ng gabi, tulog na po yan. So, gaano po kalaga po ang rest sa tao? Ang Diyos may binigay po siyang tamang oras. 24 oras binigay ng Diyos. Ang 24 hours na yan po, 8 oras po dyan ang tulog. 8 oras po dyan trabaho. Yung 8 hours po yan, divided po yan. Saan po? Andun na po pagluto, doon ang pagpaligo, doon ang paglaba, andun na po yung pagbasa po natin, at other activities. Pero minsan po, nagiging mas marami po dyan ang chismisan. No? 3 hours, 5 hours. Ang problema dyan, chinichismis pa natin yung ating kapitbahay. O, yun naman Mario, nabuntisan naman po yung anak ni Kumare. Wag na po, wag na tayo makialam. Kadina na po yun. Kaya nga sabi nga nila, unang pangyayari, disgrasya po yun. Pangalawa po, disgrasya. Pangatlo po ay, hindi, naghahanap na po, kailangan po niya. So, hindi na po natin pakialaman yun. Bakit mga kapatid?
Darating ang panahon, sabi dito, sa katapusang panahon. Mateo 7:21 sa Biblia po, no? 7:21 ng Mateo. Kaya nga minsan po, nasaktan po tayo, may mga tao pong nagbibigay po sa atin ng hatol. Pero ang Biblia po, klaro naman, huwag humatol upang hindi kayo hatulan. In other words, judgment is not ours sa Panginoon. Tayo po nakakita dyan po, mayroon po tayo kaagad ginawa na judgment. It's human nature. Why? Because you are human. But, why not to control ourselves? Huwag na po natin yan. Pabayaan na po natin. Bakit? Sa kanila na po yan. Yung atin mga kapatid, ay ayusin natin. No? Ang next po, ay kailangan po natin dyan, meron na po tayong nutrition, exercise, water, sunshine, diyan na po tayo, yung air, nandiyan na po tayo. At ano po ang sunod pa po doon? Yung tinawag po na temperance. Trust and divine power. Pagtitimpi natin. No? Kaya, pag kulang po tayo doon, sa pagtitimpi po na yan, wala po tayong pagpipigil sa ating sarili. Delikado po yung ating buhay. Bakit, Doktor, delikado? Kasi po, pag ang tao lang pagpipigil po sa kanyang sarili po, ay maaari po maaari po na ikaw po ay delikado po. Halimbawa, may nag-aaway at bigla kang pumunta doon, pigilan mo sarili mo. Huwag ka na mag-alam sa kanila. Kanila na po yun eh. Lalo na po pag pang-away asawa. Hindi na po natin pakialaman. Kasi hindi natin alam din kung bakit nag-away. Nagsisilo si Mr., nagsisilo si Mrs., hindi binigyan si Mr., hindi binigyan si Mrs. ng pera. Di ba? May mga ganun pangyayari, di ba? Pero ito kapatid nga, tayo, mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos. Ito po ang ating Doc Marlim Herbal Oil po ito yan. Ito po ay maraming testimonya. Nagkaubusan po dahil ito sa ating opisina ng langis na ganito. At ngayon nga, mayroon ditong gustong mag-stakis po. Nag-order na po sa akin ng 4,000 bottles. Sa part po ito ng Claveria, Masbate City. Pero sabi ko, hindi pa nga tayo makabili ng chemical sa Manila. Hintayin lang po natin. Sakit sa likod, sakit sa biwang, sakit sa tuhod, kati-kati po. Kahit anong klaseng kati-kati, pwede po kagat ng langgam, kagat ng lamok, pwede po siya. At ito po, balakobak, pwede. Bungang araw, pwede. May tulok po sa tainga, pwede po ito ilagay. At amuyin mo rin kung ikaw po ay medyo asthmatic, pwede po ito. Masarap ang tulog niyo po. Bakit? Ito po ay lavender. At mga kaibigan, ito po ang ating langis po ay 1980s pa po ito sa Manila. No? Ngayon po, kung mapanood po niyo ang program ni Dr. Marlim, subscribe po ka sa akin channel. Baka po by August o September po, lahat ng ang subscribe po sa programa ko po, papadala ko po sa inyo ating oil, libre na po yon. Bakit? Kayo po ay aking mga kaibigan at kasama po sa aking programa. Subaybayan po nito. No, araw-araw po ito. Itong ating live po, na ito po, sa Pamilya at Kalusugan po, dito sa ating channel po, gagawin po natin itong 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. No? May program din ako sa Sagitsit News FM, sa FB naman po na mapanood nyo. At doon sa live stream din, live stream ng Sagitsit Radio. So, 100.3 News FM. Pero mga kabayan dito, parang mahaba po yung ating mga pag-usapan, no? Gagawa ko ng program po, yung sarili po nating channel sa Christianity Healing Ministry po. Subscribe po kayo at iyo pong pakinggan yan araw-araw po. 1:00 hanggang 2:00 po ito para sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga kabayan, no? So dito, ano pa Dr. Marlim yung ibahagi mo, no? Mahaba pa yung ating oras. Ito po ay ating maibahagi din yung tungkol po sa mga iba sinabi kanina na yung exercise. Gaano po kaganda po yung exercise? Ano po yan talaga ang Dr. Marlim, ano talaga ang yung nakukuha doon? Merong 6 na benefits po pag nag-exercise ka. Alam niyo aking mga kapatid noon po, hindi sila tumatakbo sa Mindanao. Pero ngayon po yung aking kapatid na sunod sa akin, yung pangsunod, pangalawa po. Pangatlo namin na kapatid, ay pang-apat. Ngayon po ay tumatakbo na rin. Kasi
Nung hindi po siya tumatakbo, siya po ay nasa high blood na talaga, no? I think nasa mga 70 plus kilos na. Malaki, mataba eh. Siyempre, kung kumain ka ng kumain at wala kang exercise na, no, tataba ka. Sunod naman yung aking pang 5 kapatid. Pumunta dito po sa Legazpi City, tinuruan ko po. Dati ay 77 kilos, ngayon po ay 67 na lang po. At yung pang 5 kong kapatid, no, yan din ay tumatakbo na rin ngayon. No, lahat sila po ay mga runner na. Kaya nga sabi nga nila, yung ating pamilya, ang kilalang mananakbo dito, kuya sa lugar natin. Sabi ko, patuloy na po kayo. No? Kasi ang inyong kuya, nagsimula po ako ng tumakbo po noong 1988. Kung ididiretso po natin hanggang ngayon po nasa 30 years na. In other words, 30 taon tumatakbo si Doc Marlen. Ano po yung benefits? Una po sinabi dito, yung mga stress nawawala po sa inyo. So ako, normal, ma-stress tayo po, di ba? Ang pamilya natin, hindi natin ay kasama. At ipangalawa po, siyempre, marami tayong mga bayaron. Pero sabi dito, ang benefits po ng running is yung stress po nawawala po sa iyo. At ano pa, yung ating, ano po, nawawala din yung ating insomnia. Kung hindi ka po ay hindi ka makatulog, pag nasa running ka po, masarap ang tulog po nyo. At yung pampalakas ng ating katawan, ibig sabihin, energy. No? Imagine, sa akin nung linggon, tumakbo kami ng 22 kilometers, no? Anislag, 4 po kami nagsama. Yung 58 po ako, at yung kasama ko rin, 58 yung isa po ay 18, yung isa mga 20 migit. Naiwan po namin yung isa. Ano po ang doon? Kulang po ng practice po, no? At ano ba, pampabata. Yun po ang pinakamaganda. Pag tumatakbo kayo, pampabata. Alam ba niyo itong term pampabata, mga kabayan at kapatid? Walang taong gustong tumanda. Kahit nga ako kung ano po, kung pwede pa lang ibabalik. Kanta na lang po tayo, kung pwede pang ibabalik ang ating edad na 17 or 18. Di ba, Mar? Nanonood po kayo, Mar, no? Ay ibabalik ko po. Bakit, mga kabayan at kapatid? Diyan kasi ang pinaka-enjoy sa buhay mo. Yan sa mga teenager. Pero dito po, pampalakas at pampabata. In other words, kung ako po ay 58 ngayon, since nagtatakbo po ako, para po ang lakas ko dito ay 40 lang. So, minus 18 years. Di ba? Layo naman. Ano pa? Pampabata at pampalakas ng buto. So, yung buto natin po ay lalakas, at babata ka pa pag ikaw po ay tumatakbo. Ano pa? Pangpatalas ng isip. In other words, mabilis ang iyong reaction or memory pag kayo po ay tumatakbo. At ano pa po? Nakabawas ito ng cancer problem. So kung may mga cancer problem, ito po ay nakatulong ang takbo. At ilan lang pong requirements? Nasa 6 to 30 minutes, 5 times a day lang. Ay sa akin nga over na po, kaya okay na rin sa akin. Sabi nga nang nakakita sa amin, ang bilis nyo tumakbo daw. Para hindi na kasi ako ma-enjoy po ng may nang takbo, no? Kaya po ang benefits po na maisabi ko sa lahat po. Exercise po tayo, no? Huwag natin hintayin po na tayo ay ma-stroke na bago po tayo mag-exercise. Yun po ang pinakahalagahan po, no? Kaya po yung mga makaramdaman din kayo, halimbawa yung mga masakit ang likod nyo, tagal na po yon. Biwang po nyo. Ito lang po, no? Itong ating langis po. Doc Marlen i-haplas po. Kasi pag lamig po ito, kahit matandang lamig, kaya po nitong tulungan po, no? At kung kayo naman po ay malapit-lapit po dito sa Albay o Legazpi City, pwede na kayo makipagkita kay Doktor, no? Ating office po, malapit po tayo sa Manila FG Hotel. Dito po sa Daraga Albay, San Roque, no? Yun ang office ni Doktor. Pamilya at kalusugan, Christianity Healing Ministry. Yan po. Sa channel ko po ay mga 3 days pa po tayo. Gumawa po ng ating channel. Pero mayroon na po tayo ngayon mga subscriber na mga I think sa mga 30, no? Kaya kayo po makapanood nito po, subscribe po nyo. Tuloy-tuloy po, may mga update po tayo, lalo na po sa ating kalusugan, kung ano po yung pinakamaganda. At may mga tanong pa nga sa atin, may text pa nga dito. Sabi dito,
Doc Marlin, ano ba ang pinakamagandang gamot po? Pinakamagandang gamot sa sakit. Siyempre po, ang pinakamaganda po at pinakamaano na gamot talaga po, yung pagkain. Mabalik po tayo sa pagkain talaga. Kasi katunayan ganyan, sa aking programa sa radio, palagi kong sinasabi, anumang galing sa iyong herbal na yan, anumang galing sa gamot na galing sa butika, pag hindi na po malunok ang kanin, at hindi na malunok ang tubig, hindi ka na makatulog, hindi ka na nagsasalita, X na po tayo. Papunta ka na sa kamatayan. Kaya sa akong ito mga kabayan, kapatid, ito, no? Manalangin tayo sa Panginoon. May sinabi din ng Biblia, tingnan natin, sa mga anak ng Diyos. Jeremiah 33 verse 3, anong sinabi po ng Panginoon? Dito. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi pa niyo nalalaman. Ano daw ang sinabi ng Panginoon? Tatawag tayo sa Kanya. Kabayan at kapatid, sa mga oras na ito po, ating idulog sa Diyos ang lahat. Tayo po ay tumawag sa Kanya. Tayo po ay lumapit sa Kanya. Gusto po natin gumaling kung may karamdaman po tayo. Pero minsan may kulang. Saan ba ang kulang yan, Doktor? Matthew 6:33. Ngunit hanapin muna nyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Matthew 6:33. Ibig sabihin mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Sapong ito mga kabayan at kapatid, ang inyong lingkod si Dr. Marlene, magbibigay po sa atin ng challenge. Gusto mo pumunta sa langit? Gusto ko rin eh. Simple lang sinabi ng Panginoon. John 14:6. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Si Kristo yan, kapatid. Gusto mo makarating sa langit? Ako rin gusto ko. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Amang banal na sa kaharian ng langit, maraming salamat, Panginoon, na iyong tinugon po ang aking panalangin. Lahat po ng taong nakikinig nito at manunood, tulungan mo sila, Diyos. Bigay mo ang kanilang pangailangan araw-araw at kung may mga sakit man, pagalingin mo, Lord. Ikaw man namin dakilang manggagamot, may-ari sa lahat. Aming buhay, hiram lang ito, Diyos. Pero nasa inyo pa rin ang lahat ng mga desisyon. At ang iyong kapangyarihan, Ama, aming napupuri palagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kabayan, regular na po tayo ngayon, no? Kaya po, subscribe po kayo. Alauna, 2:00 araw, gagawin ko po mga lektura po, series of lecture ito, tungkol po sa kalusugan, sa ating physical, sa ating social, financial, spiritual. Dito po sa programa ni Dr. Marlene, bibigay ko po sa inyo yung mga impormasyon na galing po sa langit na sinabi ng Diyos. Ikaw, anak, ako anak ng Diyos. Salamat ng marami, kaibigan. Channel po ni Dr. Marlene, Christianity Healing Ministry. Iyo pong panoorin. Iyo pong isubscribe para po tayong lahat may prepare na sa pagbalik ng Panginoon, ikaw, ako, sama-sama po tayo sa kaharian ng langit. Maraming salamat mga kapatid, kaibigan. Bukas naman po, karoon na ulit tayo ng ating programa, 1:00 hanggang 2:00. Dito po, sa channel ni Doc Aim o Doc Marlene, Christianity Healing Ministry. God bless, and I love you all. Thank you very much. Bye-bye.